Atong unang pagbasa na dungog nato nga si Samuel gisugo sa Ginoo sa pagdihog sa usa sa mga anak ni Isay. Didto aron mamahimong puli nga hari kang haring sulom a hari nga Saul. Pagkatapos si Samuel miadto unya iyang gitan-aw ang mga anak niya kay siya nga kanin siguro may gipili sa Ginoo kay taas og height, nindot og naong, wapo, ug uban pa nga mga physical attributes nga makita niya. Apan giingnan siya sa Ginoo nga dili siya may akong gipili. Hangtod nga ang katapusan si David tuwa nagbantay sa mga karnero unya gipapaapas didto kay patambungon sa ritual sa paghalad aron pagpili kung kinsay gipili sa Ginoo. Niya pagkakita ni David, kang David mingon si Samuel, ang Ginoo nga to kang Samuel nga kana siya dihogi. Kay ang Ginoo magpili dili sumala sa makita nga mga attributes sa usa ka tawo, kundi ang Ginoo mopili sa unsay anaas kasing-kasing sa maong tawo. God sees us through our hearts, not through our wealth, not through our physical beauties, but through our hearts. Mo na nindot nga tan-aw nato nga we do not judge a person by just looking at the physical attributes, but we judge the person according to his or her heart's content. Kung sa'y sulod siyang kasing-kasing niya, Listod man na pader, kaya di man tayo kakitaan ng kuan, kanang iyang kasing-kasing, di man tayo makakita sa naman sa sulod. The heart is always demonstrated through kindness, through compassion, through generosity. The content of the heart is always manifested through sa mga maayo nga mga huna-huna, maayong paulong o maayong binuhatan. So unsaon na to pagkakaplag nga ang iyang kasing-kasing is maanindot kung ang iyang kinabuhi nagpadayag niini sa mga birtud nga iyang gipuy-an. So ang pagpili dili sumala sa kwarta, dili sumala sa gitas-on, dili sumala sa kanang gidaghanon sa bahandi, dili sumala sa panit, kapution, dili sumala sa makita sa atong mga mata nga mga physical kaayo, apan sumala di ay sa kasing-kasing sa tao. So nindot unta na kung mao na sa atong basihanan when we discern kanang mamalandong og maghimo tag desisyon ing ana atong tan-awon. So kung mupili ta og tao, di ta mo tan-aw sa unsa kadak-on o kalawmon iyang bulsa. Di ta mo katan-aw kung unsa kadaghan iyang negosyo, unsa kadako iyang balay. Kay kining tanan will never make a person nga good. Usahay gani tentasyon man na kanang kuan kanang lakay daghang kwarta. Tentasyon man na nga dugangan pag yun nimo, mabitaw ng uso karon ang corruption kay sa nanay imo, wa makamatagbaw because temptation is always there. Apan ang nindot mao nga kaning bahalag pobre basta makita nimo ang iyang kinabuhi na nagpuyo siya sa maayo nga kinabuhi nga maampuon, magihatagon, maluluyon, matinabangon nga dili ba way sumpay na bitaw mutabang ka nga why expectation of something in return. Mao na siya nga ang Ginoo mo pili binasi sa kasing-kasing sa tao. Busa kinamukat-on kita ana kaya nga atong basihan kung kinsa may daghag kwarta, kinsa may kanang sikat sa atong katilingban. Pero posible nga dunay daghang mga maayong tao nga dili sikat. Posible nga dunay mga maayo nga mga tao nga dili sila kanabitong hataw sa katilingban. So mao na din nga ang Christian community is to discern kinsa man gyud ang gipili sa Ginoo. Kay ang Ginoo tagaan man tanyag wisdom nga kita makapili og sakto.
Pero kung gusto kita mo pili binase sa physical o binase sa kanang material, na kita ra po'y mag-antos o mao ni nahitabo karon sa ato. Kay because we chose those materially wealthy, ang materially wealthy mao na mahinuoy po'y nangawkaw sa atong public wealth. So mao na din na something to learn. Napag-abot nato diri sa atong gospel karon, giingon sa Ginoo nga ang anak sa tao mao ang magbubuot unsay buhaton sa adlaw ipapahulay. So Jesus was not really against the teaching of the Sabbath day. Instead, he was deepening the understanding of Sabbath day. Sabbath day is mandated by the law of God. For what purpose? For man and woman to rest and give time for his or her body to recover the energy that he or she has spent during the week-long work, sa 6 days work. So kung mao kini, ang Sabat is para sa kaayuhan sa tao. O usa sa makahatag og kusog sa tao, mao kanang pagkaon. So ingon sa Jesus nga, the human person is greater in value than the Sabbath because the Sabbath is to serve the needs of man and woman. So therefore, ang kaning kagutom bitaw, dili niya nimo pwede nga dili nimo atimanon tungod kay Sabat karon, ingon nana, di ka pwede nga dili ka mukaon tungod kay Sabat karon. Mao nga ang iyang mga tinun-an was justified sadyang nangutlo sila og mga trigo og ilang gikuso-kuso og gikaon ang unod tungod kay gigutom sila. Lahi pud ng Sabat karon ting pahuway kanang ting simba, wa ka makasimba, wala ka makapahuway kay gusto ka nga magtrabaho, lahi pud na siya. That is a violation. Kunin ka, wa ka kasimba, wa ka makapahuway kay nagkiat-kiat ka didto. Na akay mga panito gusto ka nga moadto ditong dapita, maggusto ka nga magmoling, mag-swimming, nakalimot ka pagsimba. Lahi pud na nga klase. And it becomes sinful because it is intentional that even without that, dili man ka mamatay. Pero kung di ka makakaon, affected ang imong physical body. Ang purpose sa Sabbath is to restore your body into that original situation, original condition of your body. Kung di ka mukaon, maluya ka, maulcer ka, magkasakit-sakit ka. So ang body kagihatag sa Ginoo must be taken care of, and that is at the Sabbath time. So mao na nga mamahuway ta at the Sabbath nga schedule sa Sabbath or every weekly Sabbath day. So kung mao kini, ang Sabbath is giving importance to our human body nga hinatag sa Ginoo. Kunya ang matag butang o mga buluhaton nga makatabang sa imong body to make it healthy, for example, tulog. At mas bidan, kanang resting, bisan og di ka matulog, magpahuway ka, makatabang sa imong body, mukaon ka, makatabang sa imong body, and that is allowable. But sa sa mga Hudyo, sa ilang balaod, sa mga Parisiyo, not allowed. Muna nga, Jesus explained to them that the Sabbath, ang adong ipapahulay, gibuhat alang sa kaayuhan sa tao, apan ang tao wala buhata alang sa Sabat. Bot pasabot nga ang tao ang kinahanglan nga ang Sabbath day mo serve sa iyang needs, dili ang tao maulipon sa Sabat. Pero kung ikanang imong kuan nga what is healthy and what is helpful for you and what is healthy for your body, pwede buhaton. Apan ang kanang kuan nga mga butang nga pwede gud nato nga ipahikling una, sa sunod na lang una nato na buhaton apan imong gibuhat bisan sa adlaw nga igpapahulay, and that becomes a violation for Jesus. Manindugit ang tanan ug ato karon nga ipadangat ang atong mga pangaliya.